updated na balita ngayong tanghali. El Nino Advisory itinaas ng Pag-asa. Mas kakaunting pag-ulan inaasahan. Ilang Cebu officials naniniwala na pananabutahe kay Secretary Cristina Frasco ang kontrobersiya ng bagong tourism campaign ad. Department of Budget and Management tiniyak na ilalabas ang pondo ng performance-based bonus ng mga guro ngayong taon. Office of the Vice President sinita ng Commission on Audit dahil sa umano'y paglabag sa procurement law. Ilang delayed flood control projects ng MMDA pinuna rin ng COA. 2 puganteng Taiwanese nationals kasama sa mga nahuli sa Pogo raid sa Las Piñas, ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. At U.S. Treasury Secretary Janet Yellen bibisita sa China. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 4, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinimulan na ng Department of Transportation ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project sa may bahagi ng Alabang, Muntinlupa hanggang sa Calamba, Laguna. Kaugnay nito, plano ng DOTR na isara na sa darating na Disyembre ang mga ruta ng PNR sa Metro Manila para sa gagawing konstruksyon sa iba pang bahagi ng NSCR project. Narito ang report ni JP Nunez. From Alabang to Manila, we will close this after Christmas. So, kasi marami ring mga commuters that go to Tutuban, no, from Alabang. Inianunsyo ngayon ng Department of Transportation na maaaring isara na sa Disyembre ang mga ruta ng Philippine National Railways sa Metro Manila. Ito'y upang maipagpatuloy ang karugtong na bahagi ng gagawing North-South Commuter Railway Project. Kabilang sa mga istasyon na susunod na isasara ang biyahe ng PNR mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Alabang sa Muntinlupa. Nakapaloob dito ang 17 istasyon, kabilang na ang Tutuban, Blumentritt, Launlaan, Espanya, Santa Mesa, Pandacan, Paco, San Andres, Vito Cruz, Buendia, Pasay Road, EDSA, Nichols, FTI, Bikutan, Sukat at Alabang. Kahapon, nagsagawa na ang DOTR ng groundbreaking ceremony bilang hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon ng NSCR sa bahagi ng Calamba, Laguna. 9 na mga istasyon ang itatayo rito kabilang ang Alabang, Muntinlupa, San Pedro, Pasita, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Banlic at Calamba. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maaaring sa 2027 o 2028 ay magkaroon ng partial operation ang NSCR. Habang sa 2029 naman ang full operations nito mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Ang pondong gagamitin sa proyekto ay loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA at Asian Development Bank. Pero pinag-aaralan rin ng DOTR na magkaroon ng public-private partnership sa oras na matapos ang proyekto. Nasa halos 74 billion pesos ang nakalaang pondo sa bahaging ito ng NSCR project. This is a project of the Philippine government, no? But we're planning also to invite private sector to do the operations and maintenance. Samantala, ayon naman sa DOTR, mayroong nasa 7,000 mga informal settlers ang maaaring i-relocate dahil sa proyekto. Karamihan sa mga ito ay nasa area ng Calamba, Santa Rosa at Alabang. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakipag-usap na sila sa ibang ahensya ng gobyerno upang hanapan ang mga ito ng relocation site. Ang maganda dito, most of those who will be relocated in the same city, no? For example, dito sa Santa Rosa, yung mga maapektuhan, sa Santa Rosa rin sila, no? In city, yung gano'n din yung sa Calamba, no? Siguro yung sa Alabang, merong a few na maililipat sa another relocation site outside of Alabang.
Ayon sa DOTR, kapag naging operational ang NSCR, inaasahang nasa 22 pesos ang magiging boarding fare at 2 pesos ang magiging dagdag sa pamasahe kada kilometro. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang magkakaroon ito ng 35 mga istasyon mula sa Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga na magseserbisyo sa nasa higit 600,000 mga pasahero kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling naghain ng fair hike petition ang management ng MRT3 kahapon. Nakasaad sa petisyon ang hiling na itaas sa 13 pesos and 29 centavos ang boarding fee, habang dagdag na 1 peso and 21 centavos naman sa kada susunod na kilometro ng biyahe. Sakaling maaprubahan, magiging 17 pesos na ang minimum na pamasahe sa MRT3 mula sa kasalukuyang 13 pesos, habang 34 pesos naman ang maximum fare mula sa kasalukuyang 28 pesos. Ayon sa Department of Transportation, posibleng abutin pa ng 2 buwan bago madesisyonan ng board kung aaprubahan ang hiling na dagdag pasahe sa MRT. I think they are also entitled to fare increases. So they need funds to support their operations, to see to it that they continue to operate safe and provide convenience to the riding public. Pinangunahan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang paglulunsad ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN Audiovisual Productions na magiging gabay ng migrant workers sa tama at ligtas na migration sa ibang bansa. At para sa detalye, alamin natin yan kay Janice Inhente live. Janice, ano ba ang laman ng ASEAN AVP na ito? Paano ito makatutulong sa mga migrant workers? And dalawang 8 to 11 minutes audio-visual productions ang formal na inilunsad ngayon araw ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na naglalaman ng ilang paalala para sa migrant workers sa kanilang pakikipagsapalaran abroad. Naglalaman ng isang video ng mga dapat ihanda ng mga migrant worker habang nasa kanilang mga bansa pa o nasa kanilang mga bansa pa ito bago ang kanilang pagbiyahe para sa kanilang overseas journey sa bansang patutunguhan. Dapat ay alam ng pamilya ang iyong desisyon o plano na magtrabaho abroad, alamin ang mga panganib na maaaring ma-encounter at kung saan maaaring makahingi ng tulong habang nasa abroad. Gayon din ang pagkompleto sa mga orientations kaugnay ng inyong country of destinations at iba pang paalala. Habang laman naman ang ikalawang video, ang mga dapat gawin kapag naroroon na sa bansa na pagtatrabahuan. Laman naman ito ang ilang paalala gaya ng kahalagahan ng pag-alam sa arrival procedures sa bansang pupuntahan at mga dokumentong dapat dala-dala, proper accommodation at pagkakaroon ng kopya ng employment contract at mga helplines na maaaring tawagan sakaling mangailangan ng tulong. Ilalang ito sa laman ng AVPs na inilunsad ng ASEAN ngayong araw na pinangunahan ng Department of Migrant Workers para sa ligtas na migration ng migrant workers. Mapapanood ang mga nasabing AVPs sa mga websites ng embassies, ASEAN country members, social media platforms. Magkakaroon rin ito ng translated languages ang mga nasabing video sa iba't ibang bansa para mabilis na maunawaan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente. Ipinatutupad na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Oplan Pag-abuot na layong tulungan ang mga street dweller sa Metro Manila. Target naman ng DSWD na palawakin pa sa buong bansa ang programa. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Sinimulan na kagabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang lokal na pamahalaan ng Pasay City ang implementasyon ng Oplan Pag-abot Program. Nagtungo ang dalawang ahensya sa kahabaan ng Makapagal at Rojas Boulevard upang kumbinsihin ang mga street dweller o mga individual na naninirahan sa kalsada. Simula kahapon, umabot na sa 58 individual ang natulungan ng kagawaran.
Minsan naghahanap lang sila nung pagkakataon na makapagsimula muli, which we are offering them. Na pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya, masigurado natin na mabigyan sila ng economic input. No? Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layo ng programa na tugunan ang pangangailangan ng mga ito sa pamamagitan ng Balik Probinsya Program, tulong pinansyal at ang pag-issue ng identification cards o IDs. Mas in-depth na yung pagkakakilala. Yung ikaw ba, ang layunin mo ay manatili sa Metro Manila? Bakit oo? Bakit hindi? Gusto mo ba umuwi? Saan ang probinsya mo? Bakit ka lumuwas sa Maynila? Yan. Dagdag pa ni Gatchalian na regular na ito isasagawa ng ahensya una sa Metro Manila hanggang maipatupad na rin sa karatig probinsya. Nilaunch natin yung programa. Ang importante ngayon, isa-sustain namin to hanggang sa maabot natin lahat ng pamilya. Samantala, nilinaw naman ng lokal na pamahalaan ng Pasay na hindi nila pipilitin ng mga street dweller na sumama dahil may karapatan itong tumanggi. Ngunit patuloy naman ang isasagawa nilang paraan para makumbinsi ang mga ito. Nagpasalamat naman ang ilang street dweller sa tulong na hatid ng ahensya. Pasalamat din ako sa DSWD na tulungan kami para makauwi sa amin. Pati na lalo na sa Panginoon. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangaalagahan. Sinita ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kaugnay sa umunay paglabag nito sa procurement process. Ito'y matapos umanong bumili ang tanggapan ng ilang mga equipment upang mapabilis ang pagpapatayo ng ilang satellite offices ng OVP nang magsimula ang termino ni Vice President Sara Duterte. Base sa inilabas na 2022 Annual Audit Report ng COA, napansin ng state auditors ang pagbili ng OVP ng semi-expandable equipment na nagkakahalaga ng mahigit sa 668,000 pesos. Ayon sa COA, bagaman nag-provide ng quotation ang OVP sa biniling equipment, bigo pa rin umano ito na masunod ang procurement law. Sa ngayon, wala pang pahayag ang tanggapan ng Vice Presidente hinggil sa nasabing issue. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang nasa 33 mga flood control projects na hindi pa natatapos ng Metropolitan Manila Development Authority. Batay sa annual audit ng report o annual audit report ng COA, dapat noong 2022 pa natapos ang mga proyekto. Mula sa Caloocan City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, may pahayag na ba yung MMDA hinggil dito sa kinikwestyong delayed flood control projects? Yes, Aga, meron ng pahayag ang MMDA at ayon nga kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, ang mga naturang proyekto ay mga foreign assisted projects, kaya iba ang procurement process na nakapaloob dito. At ang panahon anya ng implementasyon ng proyekto na kinwestiyon ng Commission on Audit ay mula 2018 hanggang 2022. Ito anya ang panahon kung kailan tumama ang COVID-19 pandemic na nakaapekto sa mga proyekto kaya nagkaroon ng delay. Batay nga doon sa 22 Annual Audit Report ng COA sa MMDA, mula sa 47 na mga proyekto na bahagi ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1 na dapat sana'y maisagawa mula 2018 hanggang 2022, 14 lamang ang natapos. Mula naman sa 33 projects na hindi natapos, 4 lamang ang ongoing projects, habang 29 pa ang hindi nasisimulan. Ang mga naiwang proyekto nagkakahalaga ng nasa higit 800 million pesos. Tiniyak naman ng MMDA na tututukan ng MMFMP Project Management Office ang mga proyekto sa loob ng itinakdang panahon. Ayon sa MMDA, sa ngayon ay nadagdagan na ang mga natapos nilang proyekto kumpara sa inilabas na report ng COA. Mula sa 47 projects na nabanggit ng COA, 27 na sa mga ito ang natapos na sa ngayon at 12 ang inaasahang matatapos ngayong taon. 3 ang nasa procurement process habang mayroong 5 proyekto ang inabandona na dahil hindi na kinakailangan. Binigyang diin pa ng MMDA na ang World Bank mismo ang nagbigay ng kanilang marka na satisfactory rating sa mga proyekto at nagbigay ng rekomendasyon na i-extend ang mga ito o ang mga proyekto hanggang 2 taon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, JP Nunez. Paiikliin na ng Department of Health ang gamutan ng mga pasyenteng may tuberculosis sa Pilipinas. Ayon sa DOH, target itong maipatupad sa ikatlong quarter ngayong taon. Narito ang report ni Gladys Toabi. We want to actually implement this short course 4-month therapy by third quarter of 2023. So we're actually in this particular quarter. Kung dati ay madalas na umaabot ng halos isang taon ang gamutan ng isang pasyenteng may sakit na tuberculosis, ngayon ay tinitingnan ng Department of Health na paikliin na lamang ito sa 4 na buwan. Alinsunod ito sa panawagan ng World Health Organization na bigyan ng maikli at mas epektibong gamutan ang mga taong may TB. The WHO has recommended us to adopt the 4 months treatment for regimen, which is a 2 months of certain list of drugs, and then another 2 months of a different set of drugs. This is for the regular drug-susceptible tuberculosis. And then meron tayong 6-month regimen naman for the drug-resistant tuberculosis kasi yun yung dumadami. Bukod sa gamutan, tututukan din ng kagawaran ang case finding at detection gamit ang makabagong teknolohiya. Base sa 2022 Global TB Report, ang Pilipinas ay isa sa 8 bansa na nakapagtala ng mataas na bilang ng tuberculosis. Kasama rin ang Pilipinas sa mga bansang nakapagtala ng mataas na bilang ng TB deaths. Some of the problems sa TB is mahaba, 9 months to 12 months dati. Madaming fallout kasi pag wala nang naramdaman yung pasyente, hinihinto niya yung meds. This shorter therapy, I think, will give us better success of really stopping the treatment and hindi na magkahawahan. Bunso dito, hinihimok ng DOH ang mga local government unit na paigtingin ang information drive kontra tuberculosis. Kabilang narito ang pagpunta sa mga komunidad upang matukoy kung sino sa kanilang mga nasasakupan ang posibleng may sakit na TB. Ayon sa mga eksperto, ang sakit na tuberculosis ay airborne at maaaring makuha sa pamamagitan ng droplets. Gayunpaman, ito ay maaaring magamot. Kadalasan sa mga nahahawaan ng TB ay adults at mga lalaki. Payo ng DOH sa publiko, kung sa tingin nila ay nahawaan sila ng sakit, huwag mahiyang pumunta sa health center sa kanilang lugar upang maasiste at mabigyan ng aksyon o naaayon na gamutan. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, night sweats, unexplained weight loss, at ubo na tumatagal na ng mahigit 2 linggo. Ayon sa DOH, sa ngayon ay nasa 79% pa lamang ang treatment success rate ng Pilipinas para sa drug-susceptible tuberculosis, kumpara sa 90% na global standard. Gladys Toabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Nanguna ang Polytechnic University of the Philippines o PUP sa mga top university sa Pilipinas na source ng hireable graduates. Batay ito sa latest survey na isinagawa ng online employment company na Jobstreet. Nakakuha ang PUP ng 23.39% mula sa 10 universidad kung saan napatunayan na effective team players sa trabaho ang mga estudyanteng nagsipagtapos dito. Nasa top 2 naman ng top source ng hireable graduates ang University of the Philippines, sinusundan ng De La Salle University. Kasama rin sa listahan ang University of Santo Tomas, Mapua University, Batangas State University, University of Mindanao, University of Cebu, Technical Institute of the Philippines at STI College. Tiniyak ng Department of Budget and Management na ilalabas ngayong taon ang pondo para sa performance-based bonus ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangadaman, inatasan na niya ang mga tanggapan na may kaugnayan sa education sector na tiyaking walang magiging delay sa pamamahagi ng PBB sa mga guro sa oras na ma-release na ang pondo. Nauna nang naglabas ang DBM ng Special Allotment Order at Notice of Cash Allocation para sa pagre-release ng budget upang mabayaran ng 2021 PBB ng mga guro sa Metro Manila.
Habang hinihintay pa ng DBM ang isusumiteng revised Form 1.0 na magmumula sa 15 DepEd regions para sa PBB ng mga guro sa mga probinsya. Nagpaalala ang Department of Education o DepEd para sa nalalapit na pagdaraos ng end of school year rights ng school year 2022 to 2023. Ayon sa DepEd, ang pagdalo sa field trips, film showing at iba pang aktibidad ay hindi dapat ipatupad bilang requirement para sa graduation o completion. Dagdag pa ng kagawaran, dapat na simple lang, ngunit makabuluhan ang moving up at graduation ceremony. Ang graduation rites ngayong taon ay dapat na idaos ng hindi mas maaga sa July 10 at hindi rin lampas sa July 14, 2023. Pinag-usapan na ng liderato ng Senado at Kamara ang mga panukalang batas na bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Kahapon, nagsagawa na ng Pre-Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ang ilang lider ng parehong kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ilalabas ngayong araw ang listahan na napag-usapang priority measures na kailangang ipasa ng Senado at Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon. Makikipagpulong naman bukas ang mga mambabata sa mga kinatawan ng Executive Department. Sa July 24, magbubukas ang second regular session ng 19th Congress. Itutuloy na ng Department of Tourism ang planong pagputol sa kontrata nito sa DDB Philippines matapos aminin ng ad agency ang paggamit ng non-original o stock videos sa kontrobersyal na Love the Philippines Tourism Campaign. Nilinaw naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na walang anumang binayaran ang DOT sa DDB kaugnay sa nasabing tourism branding campaign contract. Narito ang ulat ni Gladys Tumabi. Matapos aminin ang pagkakasama ng non-original o stock video sa bagong tourism campaign ng Department of Tourism, nagdesisyon ang DOT na i-terminate na ang kanilang kontrata sa DDB Philippines. Ang advertising agency na siyang nasa likod ng kontrobersyal na Love the Philippines Tourism Campaign video. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DOT na bagaman humingi na ng public apology ang DDB at inako ang buong responsibilidad sa pangyayari, itutuloy pa rin ng ahensya ang termination proceedings sa kanilang kontrata sa nasabing ad agency. Ayon sa DOT, hindi sila nagbayad sa DDB para sa promotion video at maaaring tanggihan na rin nila kung maniningil ang kumpanya dahil sa di pagtupad sa kontrata. Posibleng gumawa rin sila ng iba pang mga hakbang dahil sa masamang idinulot nito sa turismo ng bansa. Nauna nang humingi ng paumanhin ang DDB Philippines matapos itong aminin na may stock video sa bagong Love the Philippines campaign video ng DOT na inilunsad lamang noong nakaraang linggo. Tinawag na unfortunate oversight ng DDB Group Philippines ang pagkakasama ng mga non-original stock footage sa AVP. Aminado rin ang kumpanya na dapat ay sumailalim sa masusing screening process ang campaign video bago ito na ipalabas. Una rito, kinwestiyon ng vlogger na si Sas Sasot ang tourism video na gumamit ng stock videos na hindi naman sa Pilipinas. Gaya na lamang ng video na ito na kuha umano sa rice terraces sa Tagalalang Ubod sa Bali, Indonesia. Habang ang footage naman na ito na isang mangingisda na naghagis ng lambat ay kuha umano ng Red Cup Studios sa Thailand. Isa pang bahagi ng DOT Enhanced Campaign Ads ay ang senaryo na ito sa isang disyerto na kuha umano malapit sa Dubai, United Arab Emirates at ang passenger plane na pababa ng runway sa Zurich, Switzerland. Samantala, tinawag naman na trabahong tamad ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang insidente. Ayon kay Congressman Salceda, pinatutunayan lamang nito ang kanyang naunang pahayag kung saan tinuligsan ng mambabatas ang hindi pagkakasama ng Albay sa nasabing tourism campaign video. Umaasa ang mambabatas na mabibigyang aksyon ang nasabing issue bago pa ang isasagawang budget hearing sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara. Samantala, umaasa naman si Senator Nancy Binay na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism na itatama ni Secretary Cristina Frasco ang nasabing promotional video. Nag-aalala ang senadora na maaaring mabahira ng kontrobersiya ang magandang imahe ng Pilipinas sa international community. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang ilang Cebu officials na isang demolition job o pananabotahe kay Secretary Cristina Frasco ang kontrobersya na kinakaharap ngayon ng opisyal kaugnay sa issue ng bagong tourism campaign na Love the Philippines. Lumagda sa isang manifesto ang ilang Cebuano officials upang magpakita ng suporta sa kalihim. Kasama sa mga pumirma ang 11 kongresista, 5 city mayors, 44 na municipal mayors, at ang Philippine Council League Federation President. Giit na mga ito, hindi paninira sa DOT o sa advertising agency ang target ng kontrobersya, kundi mismong si Secretary Frasco. Ito'y upang mawala umano ang tiwala ng Pangulo sa opisyal. Nanindigan ng mga ito na isa si Secretary Frasco sa mga asset ng PBBM administration kung saan isang kalihim sa mga top performing secretaries ng gabinete. Nilinaw ng Dangerous Drugs Board o DDB na wala silang kaugnayan sa kontrobersyal na Love the Philippines campaign video ng Department of Tourism. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng DDB na maraming mga post at comments ang nagtatag sa kanila sa nasabing issue, gayong wala naman silang kinalaman sa usapin. Paglilinaw ng Dangerous Drugs Board, wala silang kaugnayan sa DDB Philippines, ang advertising agency na nasa likod ng naturang tourism campaign video ng DOT. Paliwanag ng DDB, isa sila sa mga ahensya ng pamahalaan na bumabalangkas ng mga polisiya hinggil sa drug abuse, prevention at control at hindi isang advertising agency. Naniniwala ang kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. na wala ng ebidensya na direktang mag-uugnay sa mambabatas sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Narito ang report ni Dante Amento. 5 pang sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo ang formal nang nagrecant o binawi ang nauna nilang salaysay hinggil sa kanilang partisipasyon sa krimen. Ito ay sina Joric Labrador, Benji Rodriguez, Winrich Estores, Eulogio Gunyon Jr. at John Louis Gunyon. Ginawa nila ang recantation sa preliminary investigation o pagdinig sa mga kasong murder laban kay Congressman Arnolfo Teves Jr. kahapon. Ang 5 pang ibang sospek ay nauna nang bumaliktad sa kanilang sinumpaang salaysay noong nakaraang linggo. Pinasumpaan ng panel ngayong araw na to pamamagitan ng online via Zoom at in-affirm naman ng 5 yung kanilang mga statements. Kaugnay nito, naniniwala ang mga abogado ni Teves na wala ng ebidensya na direktang mag-uugnay sa mambabatas sa krimen hanggang sa pagsasampa ng kaso sa korte. As we know, without testimonial evidence directly linking Congressman Teves, without the confession, ay mahina po ang kaso. Ngayon, malalaman natin kung gaano ka-independent ang panel kung notwithstanding the 10 recantations at no other evidence linking Congressman Teves. Dagdag pa ng kampo ni Teves, pinag-aaralan nila kung maghahain pa ng counter affidavit o kontra salaysay sa susunod na pagdinig sa July 17. Kung sa tingin po namin, base po dito sa isang karton na dokumentong isinabmit namin, counter affidavit po ba ang pa-file namin o ibang pleading? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng 5 persons of interest ang Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa Pamilya Abiad sa Quezon City noong Huwebes ng hapon. Narito ang report ni Lea Ilagan. Kumpiyansa ang pambansang pulisya na mariresolba na nila ang kaso ng pamamaril sa photojournalist na si Joshua Abiad at kapamilya nito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng persons of interest ang PNP sa nangyaring pamamaril. They already have the lead ngayon at hopefully sabi niya kung hindi matatapos itong linggo nito, they are confident na makukuha na po nila yung mga suspects.
meron na po silang 5 persons of interest at kasalukuyan po nila itong pinapollow up, although I cannot give more details so as not to compromise po in frame yung ongoing follow-up po nila. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na pawang mga professional ang namaril base sa nakita sa closed-circuit television footage. Ito pong mga nagtangkang mag-ambush po dito sa ating kapatid sa media po ay this involves a professional group. So nag-iingat po tayo sa pagbibigay ng information. Nauna nang kinumpirma ni QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre na pumanaw na ang isa sa batang pamangkin ni Abiad na tinamaan ng bala sa ulo. Huwebes, June 29, nang harangin ng 2 lalaking sakay ng kotse ang SUV ng pamilya Abiad sa barangay Masambong, Quezon City, saka ito pinagbabaril. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasampahan na ng kasong slight physical injury at simple disobedience to a person in authority ang artistang si Aura Briguela matapos itong masangkot sa gulo kasama ang mga kaibigan nito sa isang bar sa Makati noong Huwebes. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Formal nang sinampahan ng kaso sa korte ang aktor na si MacNeil Aura Briguela at 7 iba pa na kaniyang kasamahan dahil sa nangyaring gulo sa isang bar noong Huwebes sa poblasyon Makati City. Mula sa orihinal na 4 na kaso laban kay Briguela na physical injury, alarm and scandal, disobedience to authority at direct assault. Ibinaba na ito sa kasong slight physical injury at simple disobedience to a person in authority. Nairapol na ang kaso sa Metropolitan Trial Court Branch 66 pero wala pang nakatakdang araw ng pagdinig sa kaso. Admit naman sa prosecutor's office yung affidavit complaint ng ating complainant and then witnesses and then meron tayong bigay na mga CCTV footages doon sa rambol na yun na nangyari. Bukod sa complainant na nabugbog umano ng kampo ni Briguela, tatayo ring complainant ang 2 pang arresting officer sa kaso. Ang 2 bouncer naman ng bar magiging witness sa kaso. Naipasa na ng PNP ang affidavit ng mga complainant at saksi, gayon din ang medical certificate sa korte. Malaking tulong din umano sa kaso ang CCTV sa bar na nagbigay ng linaw sa totoong nangyari sa bar. Muling nilinaw ng PNP na binigyan nila ng pagkakataon ang kampo ni Briguela upang magreklamo subalit wala silang isinampang complaint laban sa kabilang grupo. Kaya nga sinasabi natin na walang nangyari na hipuan dahil wala naman nagko-complain in the first place. Paano tayo magkaroon ng kwan? Tinatanong nga natin yung side nila o sino magko-complain kasi baka sa side din ni party ni Aura is meron. Wala naman. And then may dumating din na 2 attorney. So, nandyan na yung mag-assist po sa kanya in the first place nung nangyari yung insidente na yan. Noong Sabado ng gabi, nakalaya na si Aura matapos payagan ng korte na magpiyansa sa halagang 6,000 piso. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga pulis sa isinagawang raid sa Pogo Hub sa Las Piñas ang 2 fugitive o puganting Taiwanese nationals. Sa inilabas na pahayag ng PNP Anti-Cybercrime Group, ito ang resulta ng isinasagawang profiling ng mga otoridad sa mahigit sa 1,000 dayuhan na natagpuan sa lugar. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, nasa na itong 2 puganting Taiwanese nationals at ano yung plano sa kanila ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Itong 2 Taiwanese na nagtatago nga sa batas ay nasa kustodiya ng Philippine National Police at iti-turn over ito sa embassy para naman ipa-deport. Ang 2 ito, Aga, ay nabisto ng mga otoridad sa isinasagawang profiling isa-isa sa nasa mahigit sa 1,000 dayuhan na nasa gate sa naturang Pogo Hub. Sa inilabas na pahayag ng PNP Anti-Cybercrime Group,
Natagpuan ang mga pugante sa tulong ng embahada ng mga ito na tumutulong sa ginagawang documentation ng Philippine National Police. Ang iba pang mga dayuhan aga ita-turn over sa Bureau of Immigration kapag natapos na ang documentation o ang pagkuha ng personal na impormasyon na ginagawa ng mga pulis. Nais kasing malaman ng PNP kung ano ang background ng mga ito at kung hindi sila sangkot sa anumang krimen. Bukod dito sa dalawang Taiwanese, 4 na Chinese teen na pugante ang nabisto ng PNP. Nakatakda din ang mga itong i-deport sa China. Ang 4 na Chinese ay sangkot sa drug trafficking at fraud. Bukod sa mga dayuhan, nasa 1,500 ding mga Pinoy ang na-rescue at pinalaya na matapos naman ang documentation ng DSWD at Public Attorney's Office. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nakahanda ang mga residente sa ilang lugar sa bayan ng Daraga Albay na sakop ng 7 to 8 kilometer extended danger zone na lumikas sakaling umabot na sa 6 kilometers ang pagguho ng lava at pagkakaroon ng pyroclastic density current ng Bulkang Mayon. Para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Alan Manansala live. Alan, may abiso na ba ang lokal na pamahalaan kung kailan palilikasin ang mga residenteng nakatira dyan sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone? Ella, kailangan munang itaas sa alert level 4 ang estado ng Mount Mayon Volcano at saka magkakaroon ng rekomendasyon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX para likasin at palisanin sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng nakatira sakop ng 7 kilometer to 8 kilometer extended danger zone. Pero Ella, nakahanda ang mga residente ng Barangay Matnog, Daraga Albay na sakop ng 7 kilometer extended danger zone na iwanan ang kanilang mga tahanan at ari-arian kung sakaling obligahin na silang palikasin ng provincial government ng Albay. Bunsod ito ng panganib na maaaring masalungan ng mga residente kung patuloy naguguho ang lava at magkakaroon ng pyroclastic density current o uson ang Bulkan Mayon. Sa ginawang press briefing ng provincial government ng Albay kahapon kasama ang ilang ahensya ng PBOX, sinabi rito na ni Dr. Paul Alanis na kung patuloy na haba at lalawig ang pagguho ng lava at makakarating sa 6 kilometer boundaries sa bahagi ng south and southeast ng Bulkan Mayon, magre-rekomenda na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na palikasin ang mga residenteng nakatira dito. Pakinggan natin ang naging payag ni Dr. Paul Alanis, ang Senior Science Research Specialist ng PBOX. I have to point out po, hindi po buong 6 to 8 yun. 7 to 8, as pointed out with Doc Cedric. Yung dito lang sa south and southeast. Ella, ayon naman sa ilang mga residente, kung sakaling magpapatuloy ang banta ng uson, handa silang lumikas anumang oras. Narito naman ang naging pahayag ng ilang mga residenteng nakatira sa paligid ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. Opo, kasi mas safe doon ang pamilya. Malayo sa kwan, dito sa Mayon. Yun ang order, siyempre alis. Ella, kanina galing tayo sa Daraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at nakausap nga natin ang ilang kawani ng naturang opisina. Sinabi nila, Ella, na ang isinasagawa nila ngayon ay nagpaplano na sila. Kung sakaling matutuloy ang magiging rekomendasyon ng PBOX, aalamin nila, identify na nila ang mga evacuation center na kanilang posibleng gamitin at nakipag-ugnayan na rin sila sa Department of Education sa posibleng paggamit ng mga paaralan na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga residenteng palilikasin sa naturang lugar. Ella. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Itinaas na ngayong araw ng Pag-asa ang El Nino Advisory. Kaalinsabay nito, inaasahan na ang below normal o mas mababang tsansa ng mga pag-ulan. Mula sa Central Office ng Pag-asa sa Quezon City, alamin natin ang update kay Ray Pelayo live.
Ray, ano yung nilalaman nitong El Nino Advisory at may mga lugar na ba na naaapektuhan ng pag-iral ng El Nino? Ayon sa Pag-asa, itong El Nino Advisory, ito ibig sabihin ito ay kinukumpirma na ng ahensya yung pag-iral ng El Nino sa may dagat Pasipiko. Ito nga dahil sa pag-init ng sea surface temperature sa nagdaang 3 buwan. At ngayon ay nasa weak El Nino itong pag-iral nito. Tinatayang iinit pa ito sa mga susunod na buwan at posibleng maging strong ang El Nino sa katapusan o sa huling bahagi ng 2023 hanggang sa 2024. Dahil sa pag-iral ng El Nino, malaki ang posibilidad na magkaroon ng pagkabawas sa karaniwang dami ng ulang nararanasan sa bansa. Pero ayon sa Pag-asa, patuloy namang iiral ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa, lalo na sa kanlurang bahagi. Sa nakaraang 3 buwan ay nakaranas ng mababa sa normal na ulan sa Apayao, Kalinga at Cagayan. Noong Hunyo ay nakaranas ng maraming ulan ang La Union, Batanes, Southern Palawan, Bohol, Southern Leyte, Camiguin, Agusan del Sur at Davao Region. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumawid pa sa 2024 ang epekto ng El Nino. Aga. Maraming salamat, Ray Pelayo. Dumarami ang bilang ng mga loose firearms na nakukumpiska ng Philippine National Police sa probinsya ng Bulacan. Bunsod nito, mas pinaigting ng PNP ang kampanya laban sa mga hindi lisensyadong mga baril, lalo pat nalalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong kampanya ang ginagawa ng Bulacan PNP ngayon laban sa loose firearms? Ella, magandang tanghali. Tuloy-tuloy na nagsasagawa ng operasyon na Oplan Katok, Oplan na Bakal Sita, Police Patrol at Search Warrant Implementation ang Bulacan PNP laban sa mga nagdadala ng loose firearms sa Bulacan. Ito ang kanilang pamaraan upang maiwasan ang krimen, lalo na sa ngayon at nalalapit na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Umabot na sa 140 ang bilang ng mga nakumpiskang loose firearms ng Philippine National Police sa probinsya ng Bulacan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 21 ang surrendered at 15 ang captured. 78 sa loose firearms ay nakuha sa civilian at sa isang pastor. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo, hindi dapat makalusot sa PNP ang mga nagdadala ng hindi lisensyadong baril dahil delikado ito, lalo pat 4 na buwan na lang ay barangay election na. Samantala, bukod sa Bulacan, isinasagawa din ang kampanya laban sa loose firearms sa iba pang probinsya sa Central Luzon. Sa tala ng Regional Office ng Police Office, 233 individuals na ang kinasuhan ng violation of Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karamihan umano sa mga nakukumpiskang mga hindi lisensyadong mga baril ay nakuha sa checkpoint. Sa ngayon, patuloy ang paalala ng PNP sa mga gun owners na iparehistro ang kanilang mga armas at makaiwas sa pagsasagawa ng Oplan Katok ng PNP. At yan ang ating latest live. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Hinihikayat ng Environmental Management Bureau Cordillera ang mga mall sa Baguio City na magkaroon ng sariling water harvest facility na makatutulong sa conservation o pagtitipid ng tubig sa syudad. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, paano makatutulong itong mga water harvest facility sa banta ng kakulangan sa supply ng tubig? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang rainwater treated facility ay maaaring magbigay ng tinatayang 51,000 cubic meter kada taon o 1/3 ng taunang pagkonsumo ng mall ayon kay Supermall o SM Supermalls Senior Vice President Bien Mateo. Sa ngayon, ang pinakamalaking mall sa Baguio ay kasalukuyang kumukuha ng supply sa water district para sa sulay at nag-o-order sa kalapit na mga supplier ng tubig upang masustinehan ang kanilang operational demand. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nahaharap sa
pang nagbabadyang problema sa supply ng tubig ang syudad dahil sa lumalaking populasyon at pagbabalik ng turismo sa lungsod. Sa kabuuan, ang Baguio Water District ay mayroon lamang 77 pumping stations, 63 deep well, 4 na open source at 2 rainwater harvesting facility para magsilbi sa tinatayang halos kalahating milyong populasyon nito ngayong 2023. Ayon pa kay Magalong, ang isang malaking alalahanin na nakapinsala sa supply ng tubig ng Baguio ay ang paglaganap ng mga pribadong establishmento. Hindi kinokontrol na malalim na mga balon na labis na umaagos sa tubig ng lungsod na higit sa maaaring mapunan ng ulan. Kaya naman ang Environmental Management Bureau Cordillera ay hinihikayat ang mga malls at lokal na pamahalaan na magkaroon ng water harvest treatment facility upang makatulong sa problema sa supply ng tubig. Kanina ay inilunsad sa pinakamalaking mall sa lungsod ang Water Harvest Treatment Facility. Ang average na kanilang pagkonsumo ng tubig ay 460 cubic meter a day o nasa 167,900 cubic meter bawat taon. Ang treated rainwater ng tubig ulan ay gagamitin sa mga mall tenants, faucet at water closet. Ang COP para sa portable na paggamit ng tubig tulad ng paglilinis ng karne at mga ingredients sa pagluto, paghuhugas ng pinggan at paghugas ng kamay. Yan muna ang balita live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Bibisita sa China si U.S. Treasury Secretary Janet Yellen. Ikalawang pagbisita ito ng isang top U.S. official sa China sa loob ng ilang linggo sa layuning muling ayusin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang detalye sa report ni Nisette Bendania. Ngayong linggo, nakatakdang bumisita sa Beijing, China si Janet Yellen, ang Treasury Secretary ng Estados Unidos. Mula July 6 hanggang 9, ang schedule ng China trip ng opisyal batay sa U.S. Treasury Department. Kinumpirma rin ito ng China's Finance Ministry araw ng Lunes, July 3. Pangalawang top U.S. official si Yellen na bumisita sa China sa loob ng ilang linggo sa layuning pagbutihin muli ang ugnayan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Inaasahang tatalakhayin ni Yellen ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting ugnayan, komunikasyon at pagtutulungan ng dalawang bansa upang tugunan ang iba't ibang hamon sa mundo. Makikipag-usap ito sa senior Chinese officials at leading U.S. firms. Kasunod ang pagbisita ni Yellen ang biyahe ni U.S. Secretary of State Antony Blinken noong Hunyo. Nakipagpulong si Blinken kina China's President Xi Jinping, top diplomat Wang Yi at Foreign Minister Qin Gang sa Beijing. Si Blinken ang pinakamataas na U.S. official na bumisita sa Chinese capital sa loob ng halos 5 taon. Sa paghaharap ng dalawa, napagkasundo ang pagtitibay ng ugnayan ng Beijing at Washington at titiyaking hindi mauuwi sa sigalot ang anumang kompetensya. Nisette Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang parangal ang mga katangi-tanging Pilipino sa isinagawang 5th Golden Balangay Awards sa Alberta, Canada. Layo ng award-giving body na kilalanin ang outstanding Filipino-Canadians. Narito ang report ni Charles Corpus. Nagkaloob ng parangalang Golden Balangay Foundation sa 14 na Filipino-Canadians na nagsilbing inspirasyon sa lipunan. Kinilala rin ang kanilang pagiging mabuting halimbawa, hindi lamang sa mga kababayan kundi maging sa ibang lahi. Natatangi rin ang kanilang mga angking galing at talento sa iba't ibang larangan gaya ng edukasyon, kawang-gawa, negosyo at iba pa. Gaya ni Irma Mamis na kinilalang Young Leader of the Year. My message to the youth is to dream big and to pursue your passions. I think that's something that my parents, when we moved to Canada, always ingrained in me, and with their endless love and guidance and support, I'm where I am today. Nahati sa iba't ibang kategorya ang nominasyon kaya't may pagkakataon ng lahat ng age group na makakuha ng awards. Proud. Yes. I'm humbled by the acclamation.
So that's how I feel. But I am very grateful for the acknowledgement of my kababayan. Layo ng Golden Balangay Foundation na bigyang pugay ang mga Pilipino na nagbigay ng kanilang kontribusyon sa Canadian society. And one of the spiel that we heard from the youth, or the cry of the youth, is they are not being recognized. And that's the reason why we said, okay, I think it's about time for us to recognize them, and to show them who are the great community leaders in our Philippine diaspora. Naniniwala ang Golden Balangay Foundation na dadami pa ang mga kababayang karapat-dapat mabigyan ng parangal. Inaasahan naman sa pamamagitan ng mga ganitong award ceremony ay lalong ma-inspire ang ating mga kababayan na mag-excel sa kani-kanilang mga larangan. Mula po rito sa Edmonton, Canada, Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pasok na sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off ang Senate Sentinels matapos talunin ang Malacanang team. Samantala, itinumba naman ng AFP Cavaliers ang PNP Responders para ipersa ang do-or-die Game 2. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Matapos patumbahin ang Judiciary Magic noong Miyerkules, 4 na kupunan na lamang natitira dito sa ating playoffs, kung saan maghaharap dito ang kupunan ng Senate Sentinels kontra sa OP Executives. Ang PNP Responders, Perez back naman para makuha ang kanilang panalo kontra sa AFP Cavaliers. Ang twice to beat advantage, kapwa na sa PNP at Senate team. Ang Senate Sentinels, kompleto ang kanilang lineup sa laro na pinapangunahan ng kanilang 3 senador na sina Sonny Angara, Joel Villanueva at Senator Bongo. Samantala, hindi naman nakapaglaro si Mark Lapid para sa OP Executives habang nagbabalik laro naman sila MJ Bayang at DJ Palatao. Mabilis ang naging laro ng OP sa simula pa lang, kung saan sunod-sunod na puntos ang ipinamalas nila Sanyosa, Guevara at Alvarez na sinabayan naman nila Parawan, Villanueva at Sanggalang para sa Sentinels para magtapos sa 18-17 pabor sa OP sa first quarter. Parawan doesn't know there's somebody behind him. 2 free throws agad ang naibigay ni Parawan sa unang minuto pa lang ng second quarter. Dikit ang labanan dahil sa maigpit na depensa na pinakita ng Senate, habang magandang poste naman ang ipinamalas ng OP team. Sinaga ng Senate na makalapit sa basket at makuha ang mas maraming 2 points para makuha ang 9 na puntos na kalamangan sa first half, 38-29. Limitahan si Malaga, limitahan ang rebounds at mag-box out sa mga gwardya ng Sentinels ang ilan sa sinabi ni Coach Fernandez sa OP sa pagpasok ng third quarter. Bukod kay Alvarez, naging determinado sa laro si Bayang para tumulong sa OP, mapa-assist man o score dahilan para pababain ang lamang sa 5 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter. Nagtabla sa 51 points sa huling 8 minuto ng laro sa mga baskets na binigay nila Sanyosa at Bayang. Naging dikit ang labanan at nagpalitan ng mga puntos ang dalawang panig. 57 all sa huling 2 minuto ng laro. Pumasok ang mga free throw ni Malaga na nagbigay ng panalo sa Senate team 60-57. Tinanghal na best players of the game sina Ray Malaga at Jonel Sanggala. Una nang nagkita ang OP at Senate team noong April 23 kung saan nanalo ang OP ng 5 puntos. Napakasarap po ng pakiramdam na pumasok na po kami sa finals. Congratulations po sa OP dahil napakaganda po ng binigay nilang laban. Hanggang final few seconds of the game, anybody's ball game po. Salamat sa pamunuan ng OPPMS for giving us the chance to be part of the team. Siyempre masaya ako, we reached the semifinals kasi yung last EFO, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman kami pumasok ng semis.
second game, naipuwersa ng mga manlalaro ni Coach Sunny Manukat ang isa pang laro sa playoff matapos matalo ang mga kapulisan. Unang puntos pa lang, bigay todo na si Humalesa sa AFP ngunit hindi naman nagpaawat ang PNP sa pagresponde mula sa puntos ni Demesa. 15-13 sa pagtatapos ng first quarter, pabor sa AFP. Naging mainit si Andal ng AFP na nagbigay ng 5 puntos sa second quarter kung saan nanguna pa rin sila sa first half 38-30. Pinilit na makabalik sa laro ng PNP ngunit nahirapan silang maipasok ang mga tira at maisahan sa depensa ang mga militar. Nagkaroon ng agawan ng bola sa nalalabing 4 minutes and 44 seconds ng aksyon sa second half, dahilan upang magpatawag ng jump ball. Mahigpit na depensa ang ipinamalas ng police force para pigilan ng AFP na makalapit sa basket. Ito na rin ang dahilan para bumaba ang lamang ng Cavaliers sa 2 puntos lamang. Bigay todo naman si Yamamoto sa pagsisimula ng fourth quarter para muling palawakin ang lamang ng mga militar. Sagutan din ng puntos ang binigay nila Demesa, Andal at Gomiak para magtabla sa 56 points sa huling 7 minutes and 55 seconds ng laro. Confidence is there for Gomiak. Iyawan ng mga fans sa Nova Desi Convention Center dahil hanggang sa huli walang bumibitaw sa magkalaban. Natupad naman ang pinaghirapan ng AFP na ma-extend sa isa pang laro ang playoff nang manalo sila sa scores na 78-72 kung saan nag-step up sa laro sina Paul Anthony Yamamoto at Heralfredo Andal na kapwa may 24 at 21 points. It's all about defense. Nag-prepare talaga kami doon sa mga players nila. Nanood kami ng mga games ng PNP. It's all about defense and preparation. Nagkaroon ng foul trouble yung mga big namin eh. Medyo nahirapan kami sa ilalim. Maganda yung game plan ng AFP. Congrats sa kanila. Isang panalo pa ang kailangang maiuwi ng AFP Cavaliers para makapasok sa finals round. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 50 na nagsasabi, "At ang kanyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa nangatatakot sa kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.